condemn this incident just today. We condemn everything that goes with it. We condemn the narrative of China. We will not stand for this. And you can be rest assured po dito sa Kongreso that we will be taking this, yung ating committee, when it is scheduled by the Rules Committee, we will be taking this very seriously. Tiniligsa ng mga kongresista ang panibagong water cannon attack ng China Coast Guard sa Philippine civilian vessels na patungo sa Scarborough o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa mga mambabatas, ang mga ganitong hakbang ng China ang dahilan kung bakit dapat suportahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga polisiya nito. Partikular na ang paninindigan nito laban sa encroachment o pangimasok ng China sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Strategies like that should be countered with a strong position, and the President has taken that. Hindi ho natin kailangan maging matapang, pero sana hindi ho tayo maging duwag. Yun lang po yung position na dapat natin suportahan ng Presidente. Kaya naman isa sa mga prioridad ngayon ng Kamara na imbestigahan ng umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang tinukoy na petsa at House Committee na hawak sa pagdinig. We will see kung anong committee ito. But definitely, it's going to be a priority. Ayon mismo kay Speaker Martin Romualdez, target maimbitahan sa House investigation ang mga top officials sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte. Samantala, pag-aaralan naman ng isang mambabatas kung pwedeng ituring na isang uri ng terorismo ang deepfakes, lalo na't may tuturing itong pagsabotahe sa foreign policy ni PBBM. Kasunod ito ng paglabas ng isang pineke at manipuladong audio ng presidente na nag-uudyok ng military action laban sa China. If there's a need to amend our laws and declare this type of behavior as a form of terrorism, well then we will refer to our leader here in Congress. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng nasabing deepfake. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.